Lunes, 2026, alas 10 ng umaga. Nagpatupad ng blokadang pandagat ang Estados Unidos laban sa Iran. Mula noon, wala nang barkong kumapasok o lumalabas sa alinmang pantalan ng Iran. Hindi ito banta o parusa sa papel. Mga gallery nakapwesto sa bungad ng kipot ng Hormuz. 3 carrier strike group, 21 barkong pandigma, mahigit 100 eroplano, 10,000 sundalo. Ilang linggo ring binlock ng Iran ang parehong kipot, pinigilan ang buong mundo na makadaan at naningil ng milyong-milyong dolyar na bayad kada barko. Ngayon, ginagawa rin ng Estados Unidos ang parehong bagay pero laban sa Iran. Dalawang pagharang sa isang lugar magkalaban. Pero ang akala nating simpleng tapatan lang ng puwersa, naging mas malaki na ngayon. Sa unang 24 na oras ng pagharang ng Amerika, lumabas kung sino ang may kontrol at kung sino ang naubusan ng opsyon. Sa mga unang oras matapos ipatupad ang pagharang, sinubukan ng barkong tangke ng langis mula China na Rich Story ang mga hangganan. Ang barko na nakarehistro sa kumpanyang Shanghai Xuanrun Shipping ay lumapit sa lugar ng pagharang at sinubukang tumawid sa kipot. Isa pang barkong konektado sa Tsina, ang Austria na may bandila ng Botswana, ay gumawa rin ito. Umatras ang dalawa. Ang Rich Story ay umikot ng 180 degree at bumalik sa loob ng Golpo ng Persia. Ang Austria naman ay bumaliktad ng ruta bago pa man makalapit. Sa kabuuan, iniulat ng Central na Command ng Amerika na 6 na barkong pangkalakal ang pinabalik sa mga pantalan ng Iran. Walang barko ang nakalusot sa harang. Sa pagtatapos ng unang buong araw, idineklara ng Central Command na ang harang ay ganap ng naipatupad at na ang kalakalan sa dagat ng Iran ay, sa kanilang mga salita, tuluyang naputol. 10,000 tauhang militar na Amerikano, higit 100 barkong pandigma at mga jet fighter ang nakapwesto para tiyaking walang makakapasok o makakalabas ng Iran sa dagat. Ngayon, heto ang kadalasang hindi gaanong ipinaliliwanag ng mga pagsusuri. Bakit ito mabigat para sa Iran? Hindi lang ito tungkol sa danggal o estratehiyang militar. Usapin ito ng oras. At ang oras ay laban sa Iran, sa parang kakaunti lang ang nakakaintindi. Nag-e-export ang Iran ng 270 milyong dolyar kada araw ng mga produktong iniluluwa sa pamamagitan ng dag at nag-aangkat pa ng isa pang 160 milyon. Dahil sa harang, walang nakakapasok o nakakalabas. Ang tinatayang pagkalugi ay umabot sa 430 milyong dolyar kada araw. Higit sa 13 bilyon bawat buwan. At wala nang ibang alternatibo. 70% ng ekonomiya ng Iran ay umaasa sa kalakalang pandagat sa Golpo. Hindi ito kayang palitan ng mga truck o eroplano, pero may mas agarang problema pa. Ang Iran ay nag-e-export na humigit kumulang 1.2 milyong bariles ng langis bawat araw. Sa harang, wala nang mapupuntahan ang langis na ito. Kailangan itong itago, pero 60% ng puno ang imbakan ng bansa na may kapasidad na 50 hanggang 60 milyong bariles. Ibig sabihin, may espasyo pa para sa mga 20 milyong bariles. Sa bilis na yon, mapupuno ang mga imbakan sa loob ng 2 linggo. Kapag napuno na, mapipilit ang magsara ng mga balon ng langis ang Iran. Ang pagsasara ng balon ay hindi parang pagsara ng gripo. Kapag ginawa ito, mawawala ang 5 hanggang 10% ng kapasidad. Ito ay permanenteng pinsala. Matagal bago maibalik ang infrastruktura, maaaring umabot ng ilang taon. Ramdam na ito ng Iran. Itinigil ng pambansang kumpanya ng petrochemical ang lahat ng export hanggang sa bagong abiso upang bigyang prioridad ang supply sa loob ng bansa. Kapag ang isang bansa ay nagsimulang magrasyon ng sarili nitong mga export para makaligtas sa loob ng bansa, senyales ito na gumagana ang presyon. Para maintindihan kung paano napunta ang Iran sa sitwasyong ito, kailangan nating bumalik ng ilang araw sa Islamabad, kabisera ng Pakistan. Noong 1 linggo, namagitan ng Pakistan sa direktang pagpupulong ng Estados Unidos at Iran. Pinanggunahan ni Vice Presidente Jotari Vance ang delegasyon ng Amerika. Sa panig ng Iran, dinala ni Pangulo ng Parlamento Galibaf ang humigit kumulang 100 opisyal. Ang mga negosasyon ay tumagal ng 21 oras na tuloy-tuloy. Si Vance ay ilang beses tumawag kay Trump sa gitna ng maraton.
Siya ang nagsabi ng mga 6 hanggang 12 tawag ang ginawa niya. Sa bawat pagkakataon na kailangan niya ng desisyon, kinukuha niya ang telepono at direktang tinatawagan ang presidente. Hindi ginawa ng mga Iranian ang pareho. Walang tawag pabalik sa Teheran. Ayon sa mga ulat, dahil sa mga alalahanin sa seguridad, tila natatakot silang ma-intercept ang komunikasyon. Nagbunyag ito ng mahalagang bagay. Walang autoridad ang 100 opisyal ng Iran sa silid na yon upang pagtibayin ang anumang kasunduan. Wala, kailangan nilang dalhin ang panukala pabalik at hintayin ang pag-apruba. Walang tiyak na nakakaalam kung sino ang gumagawa ng desisyon sa Iran matapos mapatay ang kataas-taasang pinuno sa mga pag-atake noong Pebrero. Isang vice-presidente na may direktang koneksyon sa pinakamakapangyarihang presidente sa mundo. Sa kabilang banda, delegasyon ng 100 tao na walang kapangyarihang magdesisyon. Mas sinasalamin ng hindi pagkakapantay-pantay sa negosasyon ang sitwasyon ng Iran kaysa sa anumang datos pang-ekonomiya. Naglatag ang Estados Unidos ng 6 na kahilingan sa mesa. Pagwawakas sa pagpapayaman ng uranium, pagbuwag sa mga pasilidad nuklear, pagbabalik ng pinayamang material, libreng pagbubukas ng kipot, at panrehiyong kapayapaan kasama ang mga kaalyado. Pagtigil sa pagpopondo sa mga grupong gaya ng Hezbollah at Houthis, tiningnan ng Iran ang lahat ng ito. At hindi tinanggap. Naniniwala sila na ang kontrol sa kipot ng Hormuz ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na humingi pa ng higit pa. Akala niya malakas ang posisyon niya. Kinabukasan, imihayag ni Trump ang blokeyong pandagat. Dito papasok ang detalye na natalakay na sa nakaraang video. Pero sulit na ulitin ito ng mabilis. Dahil nagbabago ang lahat, hindi kayang muling buksan ng Iran ang kipot ng Hormuz kahit gusto nila. Ang mga minang ikinalat sa strait ay inilagay ng walang pagmamapa, walang talaan. At hindi na kayang subaybayan ng Iran ang malaking bahagi ng mga iyon. Ang sandatang dapat sana ay magbibigay ng kapangyarihan sa pakikipagtawaran ay naging isang patibong na hindi kayang takasan ng mismong Iran dahil sa minadong strait at umiiral na blockade ng Amerika. Naipit ang Iran sa gitna. Hindi nila mabuksan ang strait para sa tapat na negosasyon. At hindi rin sila makapag-export ng kahit ano dahil sa blockade. Isa itong dobleng pagkubkob. Patuloy ang pagtakbo ng oras. Matatapos na ang tigil putukan sa susunod na linggo, ngunit tahimik pa rin ang isang kalahok sa kwento. Siya lang ang may kapangyarihan magdesisyon. Kapag kumilo siya, pwedeng matapos ang digmaan sa loob ng ilang araw. Kung hindi, baka tumagal pa ito ng buwan. Ang Tsina ang tumatanggap ng mahigit 80% ng langis na ine-export ng Iran sa dagat. Ayon sa datos ng pagsubaybay sa dagat, noong ika-14 ng Abril ay may 157 milyong bariles ng langis ng Iran na nasa laot. 97% nito ay napupunta sa China at dito lumalabas ang isang detalyeng kakaunti lang ang may alam. Ipinapakita ng opisyal na talaan ng adwana ng China na zero ang pag-aangkat mula Iran simula noong 2022. Wala. Pero ang pag-aangkat ng China ng langis mula Malaysia ay umabot sa 1,300,000 bariles bawat araw noong 2025. Mahigit doble pa ito sa kabuuang produksyon ng Malaysia. Ibig sabihin, matagal nang bumibili ang China ng langis sa Iran, pero inilalabas ito na galing Malaysia. Mga barko na may peking bandila, binagong mga transponder at paglilipat ng karga sa gitna ng dagat. Isang buong shadow fleet ang binuo para iwasan ang mga parusa. Isang barko mula sa Shadow Fleet, ang Rich Starry, ang nagtangkang suwayin ang blockade ng Amerika pero umatras din. Sinusubok ng Tsina ang mga limitasyon pero hindi sila handang harapin ng harapan ang 21 barkong pandigma ng Amerika. Tinawag ng Beijing ang blockade na delikado at irresponsable pero hindi naman nila direktang hinarap ang Estados Unidos. Ang totoo, ang Tsina ay naipit sa isang mahirap na posisyon. Siya ang pangunahing kasosyo sa kalakalan ng Iran, ngunit desperado ring nais mabuksan muli ang kipot. Umasa rin siya sa Hormuz para makatanggap ng lanis mula sa Saudi Arabia, Iraq at Emirates. Halos kalahati ng inaangkat na langis ng China ay dumadaan doon. Mayroon ng Sina ng mga estratehikong reserba na umaabot sa 1,300,000,000 bariles, sapat para sa humigit kumulang 120 araw. Mabubuhay ang Tina kahit walang langis ng Iran. Ang tanong ay kung gusto ba niya.
Samantala, 21 barkong pandigma ng China ay naipit sa sigalot at ilang araw nang hindi makakuha ng langis mula sa pinakamurang supplier. At matatapos na ang tigil putukan. At eksaktom doon umaasa ang Estados Unidos. Ang taya ay gagamitin ng China ang impluensya nito bilang nag-iisang mahalagang mamimili ng Iran para pilitin ang Teheran na tanggapin ang isang kasunduan. Maaring balewalay ng Iran ang mga banta ng Amerika, pero kapag tumawag ang nag-iisa nitong kliyente at nagsabi, "Tanggapin mo ang mga kondisyon bago mag-expire ang tigil putukan," mahirap nang tumanggi. May baraha pang hindi ginagamit ang Iran ngayon. Ang mga Houthi, ang armadong grupo mula Yemen na suportado ng Iran, ay kumokontrol sa isang estratehikong posisyon sa kipot ng Bab al-Mandeb, ang pasukan sa Dagat Pula. Kung Hormuz ang makipot na lagusan sa isang bahagi ng Arabian Peninsula, Bab al-Mandeb naman sa kabila. Pinatunayan ng mga Houthi na kaya nilang manira. Sa nakaraang krisis sa Dagat Pula, umatake sila sa 178 barko, pinalubog ang 4 at pumatay ng 9 na marinero. Isang opisyal militar ng Yemen ang nagsabi ng pagsasara ng Bab al-Mandeb para sa mga barkong Amerikano at Israeli ay isa sa mga opsyon. At ang banta na ito ay naging mas totoo nitong mga huling oras. Nagdeklara ang komandante ng Revolusyonaryong Gwardiya na kung magtutuloy ang blockade, hindi papayagan ng export o import sa Golpo Persiko, Dagat ng Oman at Dagat Pula. Ibig sabihin, kung sinasaka ng Amerika ang Iran, gaganti ang Iran at sasakal din sa buong mundo. Kung mangyari ito, magkakaroon ng dobleng krisis ang mundo. Parehong palig ng Arabian Peninsula ay sabay na mahaharangan. Ang Saudi Arabia na inililihis ang bahagi ng langis nito papunta sa Red Sea para maiwasan ng Hormuz, mawawala rin ang alternatibong yon. Hanggang ngayon, wala pang inaatake na barko ang mga Houthi mula simula ng digmaan. Ang pinaka-pinapaniwala ang teorya ng mga analista ay itinatago ng Iran ang barahang ito para gamitin sa tamang panahon bilang huling paraan. Habang lumilipas ang mga araw, lalong nalalapit ang paggamit ng huling paraan. Kaya, nasaan na tayo ngayon? Ayon sa Bloomberg, ang Estados Unidos at Iran ay nag-iisip na palawigin ng 2 linggo ang tigil putukan para magkaroon pa ng oras sa negosasyon. Sinabi ni Trump sa isang panayam sa Fox Business na malapit nang matapos ang digmaan at desperado ang Iran na makipagkasundo. Sa panig ng Iran, iba ang tono. Sinabi ng isang mambabatas ng Iran na pananakot lang ito at maaaring gamitin ng Iran ang mga barahang hindi pa nila inilalabas. Bumalik si Galibaf sa Tehran at sinabi kay Trump, "Kung lalaban kayo, lalaban din kami." Sinabi ng isa pang miyembro ng Komisyon ng Seguridad ng Parlamento na imposibleng tanggapin kahit isa sa 15 hinihingi ng Amerika. Samantala, binawasan ng International Monetary Fund ang forecast ng pandaigdigang paglago sa 3.1%. Alertando Ang mundo ay nahaharap sa krisis dahil sa langis na umaabot sa $100 kada bariles. Isang koalisyon ng mahigit 40 bansa na pinangungunahan ng Reino Unido ay nabubuo na upang muling buksan ang kipot ng Hormuz. Inanunsyo ng Pransya ang mga plano para sa isang multinasyonal na misyon at sina Trump at Xi Jinping ay inaasahang magkikita sa Beijing sa susunod na buwan na naglalagay ng matinding pressure sa China na makamit ang anumang resulta bago yon. Sabay-sabay gumagalaw ang lahat ng piraso. Ang kabalintunaan ng kwentong ito, nais ng Iran gamitin ang Hormuz bilang pinakamalakas nilang sandata. Sinara nila ang kipot at naningil lang bayad, akala nila kontrolado nila ang lahat. Pero dahil dito, nagkaroon ng dahilan ang buong mundo para tuluyan ng alisin sa kanila ang kontrol na yon. Napupuno na ang mga imbakan ng langis. Pwedeng magsara ang mga balon ng langis kailan. Umatras ng lihim na armada ng China. Nagbabantang palawakin ng Revolusyonaryong Gwardiya ang tensyon hanggang Dagat Pula. Nanganganib ng masira ang tigil putukan. Marahil ito ang pinakamatandang aral ng geopolitika. Kapag isinugal mo ang lahat sa isang baraha, mas mabuting siguraduhin mong walang sinuman ang kayang bumaligtad sa laro. Ngayon, gusto kong malaman mula sa iyo. Sa tingin mo ba aatras ang Iran at papayag sa isang kasunduan? O dodoblehan pa nila ang taya?
Ilagay sa mga komento, gusto kong malaman ang opinion ninyo. At kung nakatutun sa iyo ang video na ito para maintindihan ang nangyayari, ishare mo ito sa iba na kailangan ding malaman. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe at i-activate ang bell para laging updated ka dahil mabilis magbago ang sitwasyon at patuloy naming susubaybayan ito. Salamat sa panonood, hanggang sa muli!